Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang complaint na idudulog ni Attorney Ferdinand Topacio laban kay Congressman Dan Fernandez sa Ethics Committee sa Kamara. Kaya pasalamatan ko muna ang aking mga kaibigang subscribers na volunteer researchers ko, si Chris Torres at Eudora. At yung iba pa, hindi ko na mabanggit. Ito, pinadalhan ako ng news update ng News 5 tungkol sa gagawin ni Attorney Topacio. Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that? From the beginning. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, or popularly known as Dan Fernandez, or Attorney Google. Attorney Google. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, parliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o tinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong, at lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing, sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman kung basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google at mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naiintindihan sa kaso, meron ka naman legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, Congressman na abogado, ano ba ang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings, civil, administrative,
administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client, but of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number three, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro cute, puro ganon, tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tingnan mo itong mga napatay, di umano dahil pagkakbo. Tingnan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution. Anyway, so yan po ang update, ano? Ang dahilan bakit mag-file ng complaint sa Ethics Committee yung hindi pinayagan ni Congressman Fernandez itong si Attorney Topacio na lapitan o tulungan ang kanyang kliyente. Yung kliyente niya is hindi trinato ng maigi. So, ano pa yung pangatlo? Nakalimutan ko. Parang press conference lang ito. After ng press conference, baka by this time, naisampa na ang kaso sa Ethics Committee. Okay. Maalala ko, bago lang nasampa ng kaso sa Ethics Committee, si Congresswoman Franz Castro, sinampa ng mga katutubo from Davao del Norte. So, I don't know how will it prosper matatapos ng 19th Congress. Depende na sa House leadership kung aksyonan nila itong mga reklamong ito. But mabuhay ka, Attorney Topacio, sa iyong pagdepensa sa iyong kliyente. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Yung income natin sa channel na ito ay nagagamit natin pagtulong sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Tumutulong tayo, nagbibigay ng libreng yero at pako sa mga talandig na pamilya na either sira-sira ang bahay nila or walang bahay. So, nakakapagpatayo sila ng bagong bahay or nare-repair ang sira-sirang bahay dahil sa panunod nyo sa ating channel. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna din ang update sa ilahang balay nga wala pa na panano. So, isa sa mga panghatagan sa yero. So, mao ni ang ilang sulod nila. Grabe nga daga na kay buslot. Silupin na ang ginabutang para lang dili na magtulo. So, grabe kalisod ang ilang sitwasyon dire. So, kani sila panghatagan na ni sila og mga bag-o nga yero para nana sila yung mga itaod sa ilang balay nila nga dili na sila magalisod sa ilang puyan. So daghan gyud kayo bangago, trapal na ang ginabutang nila dire. Oh. Trapal na gyud ang ilang ipangkuan din pangbutang mga sako. So dili gyud sayon. So kung muna ang ilang kaintan ni dagko na kay buslot, maklaro na gyud kayang adlaw ni kuan los lahos na. Umore ni ang
Tagiya dire. So, asa naman ta? Dito pikas imong balay nga bago. Sige, dito ta. Ato ana to. May buntag. So, mo na gyud ang imong balay nimo. Kapatsada na kasi imong kuano. Mo na nitong ihatag sa imong mga yero no. Mo na ni ang resulta sa. So, di ka to yung pikas balay, dili na to nimo kanan. Dili na ka magpuyo. Sada na kayo. So mao din ni ang mga yero nga ipanghatag sa ila. So katong mga buslot ug mga atop karon nagbuhat na sila og kaugalingon lang nga balay. So brad, unsa may istorya nimo nga nana mo ibalay, nana mo bag-o nga sin nga na katong mga buslot sa inyong atop ninyo nabaguhan na unsa man nimong maistorya? Salamat sa atong dabong nga makagagahom og salamat usab sa YouTube channel sa nagtabang ani ug sa tawo nga nagliko ani nga nagtabang. Salamat kay. So karon dili na ka maglisod og kuan nang katulog kay dagan na kayo kano. Kay bago nang ato. Bago na ay mong atop, dili na pareha sa una. Oo. So mga pila man ni kadlaw aya ni mo man imong balay. Aya ni mapuyan. Mga napos ani. Hinapos ani nga bulan. Oo. So kompleto na ni nanamo yung mga lansang, pangataga na mo. Oo. So ang kahoy lang diri daghan kilang kahoy dinhi. Hindi na sila magproblema. Ang mga sin o lansang muragi palitonon ani.